So, hydraulics ulit tayo. Discuss naman natin to ang topic under open channel, specifically ang most efficient section. So this is similar to password problem. Yan, May 19 kopong-kopong pa, 1992. Okay, so our rectangular channel is 5.2 meters wide. Ayan yung B. Okay, sign natin to. May nilagay lang akong note dyan. That's from Project Padayon, Note Viewer. So, rectangular canal, 5.2 meters wide. So, yun yung pinapangalanan natin. B, width. And 1.2 meters depth. Yun naman yung nilalagay natin sa B. 1.2 meters depth. So, the canal is laid on a uniform slope S 0.001 and roughness coefficient N, Manning's coefficient 0.014. To calculate the following, the discharge in the canal. Ito, hopefully, okay na tayo dito, no? Formula, di ko na nalagay dito, pero that is just what? Discharge is simply area times velocity. Pero yung velocity, in terms of pag naka-Mannings ka, that is 1 over n times r to the 2/3. Kubisado ko na lang din to eh. Dahil kubisado nyo ito. S raised to 1/2. Wherein yung A is the area, N, yan, roughness coefficient, R, that is the, wetted, hydraulic radius, which is area over wetted perimeter. So, ayan. So, hydraulic radius is area over wetted perimeter. Sa iba nga tawag dito, awit, piwit. Eh, hindi naman wetted yung area eh. A over piwit, wetted perimeter lang. A over wetted perimeter. So, ayan. Kaya na ba yan? Ayan, discharge lang naman yan eh. Direct sub na to. Hydraulic radius. Ilagay nga natin yan sa... lagay nga na muna natin yung value ng BND. Rekta na lang yan. BD, ilagay natin sa area. Okay, so yung B ay 5.2. Ang D ay 1.2. Okay, so lagay natin yan sa area. Okay, so R to the 2/3 is raised to 1/2. Actually, kahit di mo naman na i-simplify yan eh. Basta area over wetted perimeter lang yan. So, area times 1 over n 0.014. Area times 1 over n, r to the 2/3. R, area. BD lang yun, di ba? Or area nakastore niyan. Wetted perimeter. Ito lang yung wetted perimeter. Pag may rectangular channel ka, open channel nga tayo, di ba? So, open to. Ito lang yung wetted perimeter. Yan. Yung two vertical sides lang din, yung horizontal. Kaya, 2D, dalawang D, plus B. Ganun. 2D plus B. O, naka-raise yan sa 2/3. Then S raised to 1/2. Or gawin ko na, square root ng S. Ni S, 0.001. 0.001. Boom. Direct sub. 12.35. Lagay nga natin to sa D for discharge. 12.4. Most nearly gives. Nakastore yan sa D. Sunod, 46, 47. Yun yung madali sa part na yan eh. Sunod, what savings daw in lining? So, pag lining, ano yan? Pag lining, perimeter yan, di ba? Could have been achieved per meter length of canal if the most efficient rectangular section had been used for the same discharge and slope. Sabi na dito na yun, most efficient rectangular section. So, ayun na yun. Ito pa rin gagamitin natin, pero yung R mababago na, yung area, derive natin yan. Ito na yun, kapag rectangular, most efficient rectangular section, ito lang ang tatandaan mo. Yung width is twice ng depth. And yung width is dalawang ganito. Dalawang depth. Yun lang. Yan,
mapapalabas mo na to. Paano? Derive natin. Derive natin. Wetted perimeter or gawan muna natin ng area over perimeter para madali. Lagyan muna natin yung area. Alam natin that B is 2D, di ba? Ayan, alam na natin ito. Alam na natin dapat yan. So, ang area is base times width times height. Alam natin ang B ay 2D. Papalitan natin si B ng 2D times D. O, 2D squared. Sige, 2DD. 2D squared. O, yan yung area. Ang perimeter ay B plus 2D. Okay. B plus 2D. O, ang B ay 2D. 2D plus 2D pala yan. O, nangyari, 4D. O, para sa hydraulic radius, area over perimeter, wetted perimeter, area ay 2D squared, wetted perimeter ay 4D. O, kita na? Dali lang i-derive, di ba? Kahit ito lang tandaan mo, yung mga ganyan lang relationship lang ng sides. O kahit sa ano man yan, yung trapezoidal, triangular, madali lang din eh. So, yun. So, 2D squared, D squared over D, 2 vert 4, so D over 2. Di ba? So, yun na yun. Hydraulic radius. So, yan lang gagawin natin. Okay? Pero dapat, may savings in lining eh. So, ano yan? Ang tinatanong niyan, perimeter, no? Ayan. Kasi ito, earth excavation, ano naman yan? Parang area, naka per meter length. Itong earth excavation area per meter length. Ito naman, perimeter per meter length din. O, ganun. So, anong gagawin natin yun? Solve muna natin yung Q para sa most efficient section. Okay, so gawin natin dito. Q para sa most efficient section ay same values. Ano yung sabi? Ano? If the most efficient rectangular section had been used for the same discharge and slope. Okay. So, same lang pala yan ang gagamitin. Yung Q same, yung slope same. Ano mababago? Area. Siyempre, ito same na rin yan. Kahit di sabihin, di ba? Iisang ano lang naman yan eh. I-roughness coefficient, area and hydraulic radius lang magkakatalo. So, itong QMS, i-Q ko na lang yan. Okay, same lang naman sila eh. Q is, same, area. Is 1 over N. R, sige, lagyan natin na most efficient section. To the 2/3 times S raised to 1/2. Okay. So, given the same discharge, so dapat may masasolve tayong D. Diba? May masasolve tayong D. Kasi lahat na, tig mo yung area na-express in terms of depth. Perimeter naka-express in terms of depth. Siyempre, yung hydraulic radius, in-express din natin in terms of depth. So, maganda pag naka-express tayo ng D instead of yung base. Okay, so area ay, nga ulit yun? 2D squared. Okay, 2D squared. 1 over N. Lagyan na natin 0.014 yun, di ba? R to the 2/3, D over 2 yun, di ba? S raised to 1/2. Square root na 0.001 yun, di ba? Tama ba numbers? Tama ba na? 0.001 or 0.001? Okay, tama. Ayan. Then shift solve na to para ma-solve mo si D. Pero di ba yung D natin yung depth? Ito discharge D. Ilagay ko na lang siya sa X. Yung height. Nakastart naman na kasi ako sa D eh. So D is equal to 2D squared, 2X squared. Okay na yan. Divide by 0.014 times X over 2. D over 2 raised to 2/3. Tapos square root ng slope 0.001. Ano i-expect natin value ng X? Siyempre, di natin ilalayo sa original. 1.2. O edi, yun na lang din. Tignan natin. 1.2. O, 1.734. So, ayun yung mas malaki. 1.7. Ayan.
2D. Yung B natin ay 2D. Okay. 1.734. Gets na yan. Nakastore naman yun sa X. So, meron na tayong D. 1.734 meters. Okay. Oh, gets na yan. 1.734. Store niya yan sa X, di ba? Okay, so yun na yun. Yun ang gagamitin natin. Tinatanong dito, what savings in lining could have been achieved daw per meter length of canal if the most efficient rectangular section had been used? Savings in lining. Perimeter times length kasi yun eh. Di ba? Naka 1 meter length lang naman tayo. Per meter length. Per meter length. So parang nangyari, perimeter times 1 to. Savings in lining per meter length, no? So, ayan. Then ito, sabi excavation. May isip mo kasi volume din yan, di ba? Pero area lang na yun, times mo sa 1. Ganun lang din dito. Para legalistic tayo. Perimeter per 1 meter. Perimeter times 1 meter. For savings in lining, no? Delta P pala. Delta P. Yung change. Yung matitipid mo. Pwede pa to dagdagan. Malay mo. Pagtripan, maglagay ng cost. Alam na paano yun. Tignan mo lang relationship nila. So, ibig sabihin na to, perimeter for perimeter times, pangit na paglagyan ko ng 1. Pero nagets naman na yun, di ba? Naka-inlining siya, so perimeter per meter length. So, ganun. Pero ito, baka nagta-excavation, pero area ang ginamit. Per meter length din kasi yon. Times mo by 1 meter, kung anong meters man yun. So, delta P lang to. Change in perimeter lang to. Perimeter for most efficient section minus yung original perimeter. Ano ba to? Perimeter na lang. So, ayun. Perimeter. The most efficient section. Ano yan? 4D. That is just 4D minus 4D na most efficient section minus D. Minus D pala. Lagyan ko nga rin to ng most efficient section para may pagkaiba lang sila. D ng most efficient section. Okay, so 4D minus anong perimeter kanina? Ay, nirekta ko, no? Okay. So, kapag hindi most efficient section, hindi, lagay natin. Pag hindi most efficient section, ang area niyan ay BD lang din, di ba? And ang perimeter ay B plus 2D. Ganun. So, minus B plus 2D. Ang value niyan. So, 4x and minus natin sa B plus 2D. Yung B natin ay 5.2 plus dalawang 1.2. Wala, nakastore ba yun? B plus, ay, 4D naman, di ba? B plus 2D. Ay, okay, tama. Baliktad ako. Baliktad yung paglagay. Mas makatipid ka nga pala sa ano. So, mas malaking value yung P natin bago yung most efficient section. So, tama. Pagpalit ko lang. So, that will be original, yung perimeter, bawas mo yung the most efficient section. Okay, so 0.66. Again, napagpalit lang. Hindi naman magkano, yung negative lang naman yung sign. O pag sinagot mo naman yun, ulitin mo pa ba? So perimeter yung original minus yung perimeter ng most efficient section. Syempre, mas maliit nga yun. Kaya nga, ano 'di ba? Ang ginagawa natin sa most efficient section is maximize yung flow, flow rate, pero maliit yung perimeter. Yung perimeter yung minimize natin eh. So, dapat maliit talaga siya. Yeah? So, ayun. So, that'll be, ano yun? B plus 2D. B plus 2D, bawas mo na lang yung
ng depth ng most efficient section. So, ayan, 0.66, no? Same? Okay. And lastly, yan, savings in earth excavation. Area lang yan. Area naman yan. Oh, yan lang yun. So, delta in area, change in area. Been achieved per meter length. So, ganun din. So, mas makakatipid ka, nga ba? Canal if the most efficient rectangular section had been used for the same discharge and slope. So, area din to ng original minus area sa most efficient section. That is just BD. Minus, sa most efficient section ay 2D squared, no? 2D squared. 2D ng most efficient section squared. Okay na to. Okay naman na yun. Dito ko lang nilagyan ng subscript. Ay, nilagyan ko ng MES lahat. Okay na, yung huli na lang. Understood naman na yun. BD, 5.2 times yung depth, 1.2 minus 2 D squared. Tama ba to? 1.73. Ayan. 0.20. Huh? 22? Most nearly gives. Baka baka surrounding of nagkatalo. Ano kaya ginamit? Bakit kaya? What if yung ginamit lang 1.73? Ah, lumaki lang. So, siguro rounding of discrepancy lang. What if 1.734? 1.734. Ayun, 0.23. Ay, rounding of discrepancy lang yun. And that's how you solve this kind of problem involving most efficient section. Fastboard yan. 19 ko pang pangalan. Ayun. Babu. Till our next video regarding yan, hydraulics. Kahit ano.